of the time naririnig. Okay, pero ang kagandahan po kasi sa negosyo natin, sobrang ito po no sa kumbaga po sa 41 years of my life existing ng buhay ko no, halos lahat din naman po napasukan ko na rin no na trabaho, and first time ko po mag-business, first time ko po mag-network marketing, and napatunayan ko po na ito po talaga yung pinakamadaling way going to success. And to give you an idea mga mentors, ang negosyo po natin sobrang napaka-basic at sobrang napakadali po. Okay? And humihirap lang po siya because hindi po natin ginagawa yung tama. Example, ang negosyo po kasi natin is a repetition business lang. Okay? Sa mga training, sa mga mentorings, paulit-ulit mo namang naririnig yung mga sinasabi. Tama? At the same time, yung negosyo po natin, copy-paste business lang. Kung ano po yung ginagawa namin, di ba? Kokopyahin nyo lang po. Sa posting man yan or actual na ginagawa man yan. Okay, tapos po, ang pinaka madali po sa negosyo natin, may mentor ka na mag-guide sa'yo. And ang kagandahan po nun, hindi lang po isang mentor. Okay? Hindi lang po sa team mo. And ang buong I Am Worldwide Company is kakampi po natin. And dapat lang po talaga nating makita kung ano po yung value ni I Am Worldwide sa atin. Ano ba ang tingin mo kay I Am Worldwide? Ito lang ba is panghanap buhay or panghanap yaman? Okay, kailangan lang po kasi nating makita kung ano po yung kayang ibigay sa atin ng negosyo. Kasi po, nung nag-uumpisa ako, ayan no, nag-uumpisa ako dito, kagaya nyo din po ako kung mag-isip. Okay, parang hindi ko kaya, wala akong connection, hindi ako magaling, mahihiyain ako. Kumbaga, lahat po ng mga negatives about, 'di ba, sa sarili talagang naiisip po natin 'yan. Pero po, 'di ba, isa rin pong katunayan na wala naman po talagang naging magaling sa isang larangan nang nagsisimula. Okay, the first is always the hardest. And I believe sa 42 participants natin, it may be, 'di ba, most of us or most of you is product user lang nagsimula dito sa negosyo natin. And masasabi ko na sobrang, 'di ba, sobrang grateful natin and sobrang blessed natin kasi po no, to give you an idea, siguro po mga 70% ng members ni Emerald Wide product user at first. And ask yourself, 'di ba, ano ba yung reason mo why you join Emerald Wide? 'Di ba? Most of us talagang product user, 'di ba? Tinry natin yung products, then eventually nung meron tayong magandang naramdaman sa sarili natin, it turns into opportunity. Okay? So wala po talagang aksidente, 'di ba? It happens for a reason. So kung bago ka man or matagal matagal ka na, 'di ba? Tapos nagko-question ka ba kung para ba sa itong negosyo na 'to? Masasabi ko lang po no, don't question about kung magiging successful ka pa rito eh. Okay, the only question here is kailan ka ba magiging successful? Bakit ko po nasabi yon? It because hindi lang po, 'di ba, hundreds of people ang naging successful dito kay Emerald Wide. Kumbaga po thousands of people na po talaga. It's a life-changing opportunity na kung saan kaya lang naman merong mababagal at mabibilis depende po sa performance. And ako po masasabi ko na maaga po talaga ako nakapag-retire, 'di ba? Being employee or OFW. I'm 41 years old right now. So masasabi ko po na talagang advantage po ng mas maaga mong nakita yung negosyo tapos mas maaga mong ginawa, maaga mong sineryoso. 'Di ba? Sabi nga po may mga kasabihan tayo na if you start young, you will retire young. And kailangan lang din po nating ma-realize na ilang taon na ba tayo nagtatrabaho? 'Di ba? Ano ba yung goal natin sa buhay? Okay, kailangan po nating kumbaga ma-enjoy ang buhay it because minsan lang naman po tayo daraan sa mundong ibabaw, tama? Pero po, 'di ba, ang sinasabi nila, araw-araw po tayong nabubuhay, pero ano yung ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay natin? I hope na si I Am Worldwide is makita mo as a best opportunity na hindi lang para sa iyo, but 'di ba, ito rin yung opportunity na para i-share mo sa mga taong kakilala mo or hindi mo kakilala. Okay? So more on the realization tayo mga mentors, and pag-uusapan natin is more about you. Okay? So I know, 'di ba, yung iba rito talagang business nung pumasok kay Emerald Wide, yung iba naman is product user. Pero I hope na makita mo si Emerald Wide na talagang kayang baguhin yung buhay natin kasi kung nangyari sa akin, nangyari sa mga thousands of mentors in Emerald Wide, for sure mangyayari din sa iyo. Okay? Tandaan po natin, reflection ng bawat ginagawa natin kung anong resulta meron tayo. Kailangan makita mo kung ano yung kayang ibigay ni Emerald Wide. Okay? So, introduction pa lang po yun. And sa mga bago po dyan at mga hindi pa po ako kakilala, okay, magpapakilala lang po ako saglit mga mentors, no? Kasi, wait lang.
Kaya Edward, nakaano po ba ako? Naka-co-host? Yes po. Okay, wait lang po. Dalawa po ba yung gadget or isa lang? Isa lang Kuya Edward, wait lang po. Ganun po talaga pag hindi masyadong techy, no? Wait lang po ah. Can I call up ano? Call up. Call a friend po. Ayan, nag-call ano tayo? Call a friend. Ayun po mga mentors, no? Sa mga bago at mga luma, 'di ba? Kailangan po nating maintindihan kung ano pa 'yung pinasok natin. Okay? Kasi for sure and I believe na talaga pong sobrang matutulungan tayo nito, hindi lang po sa health but of course sa wealth. And wala naman po talagang naghangad na panghabang buhay na magtatrabaho, tama? So kung tatamaan ka po sa mga sasabihin ko, it may be, 'di ba? Hindi ikaw 'yon. Baka po yung katabi mo. Pero of course, kahit po, 'di ba, paulit-ulit na rin po namin 'tong binabagsak or naririnig, it remind us kung ano po yung mga bagay na hindi namin nagagawa at ano po yung mga bagay na kailangan namin gawin. Okay? So I hope, 'di ba, na maintindihan po natin na yung negosyo natin is naka-design po sa pagyaman. Okay? So ayan po mga mentors, no, kagaya nyo rin po ako before na OFW, no. Ako po is OFW for 7 years as cake decorator sa Saudi. Sabi nga po ni Ate Normily, no, po pwede raw po bang magpaturo? Yes, ate, po pwede naman po, no. So ayan po ako before, hindi lang po ako mukhang cake decorator, no. Pero po ang katotohanan po niyan mga mentors, nung nag-abroad po ako dati, 'di ba? Janitor lang po ako nung una. Okay? Kasi po talagang wala akong kaalam-alam sa paggawa ng cake. Nilakasan ko lang din po ang loob ko. Sabi ng employer ko, sabihin mo marunong kang gumawa ng cake. Okay? To cut the long story short, nung dumating po ako sa abroad, sabi ng amo ko, ang gaganda nung pinapakita mo sa aking mga gawa mo sa Pilipinas. Okay lang ba na mag-sample ka rito? Ayun, patay tayo do. Sabi ko, boss, sorry po, wala po, hindi po talaga ako gumagawa ng cake. Kumbaga po, nasa counter clerk lang po ako nagtatrabaho. Tapos sabi niya, "You're a big liar." Sabi niya, "Mamili ka, anong gusto mo? Pauwiin kita ng Pilipinas or sahuran kita ng 8,000 per month?" 'Di ba? OFW ka sa Saudi tapos ang sahod mo 8,000 per month. Pero po, 'di ba? Syempre tinanggap ko na po muna yung 8,000 pero to cut the long story short, talaga po pinagpursigihan po natin. Tinrabaho po natin, 'di ba? Being janitor, 'di ba? Talaga pong ginol natin na matuto na maging cake decorator. And marami po sa atin na talagang lakas lang din po ng loob ang puhunan natin sa una, tama? And ito po yung katotohanan na wala naman po talagang bagay na hindi natin kayang gawin kapag ginusto natin. And of course, lalo na po sa business natin, sobrang napakadali na lang kasi hindi mo to gagawin mag-isa, tama? And ayan po, no, tandaan niyo po ito mga mentors, many are the plans in a person's heart, but it's the Lord purpose that prevails. 'Di ba? Ito po yung katotohanan na marami po tayong pinaplano sa buhay na kung minsan or kadalasan, bakit hindi po yun yung nangyayari. Kumbaga si Lord po magaling mag-twist po talaga, no? Minsan bibigyan ka ng sakit, sa una hindi mo maintindihan. Pero along the way, late, 'di ba? Along the way maiintindihan mo at malalaman mo na at ipagpapasalamat mo na, Lord, maraming salamat kasi nagkasakit ako. Kasi because of me, marami ako natulungan tao, marami akong na-inspire, and ginamit mo ako para makita ko yung barley. 'Di ba? Minsan, 'di ba, iniisip natin, bakit ako, Lord? Bakit ako yung nagkaroon ng sakit? Bakit ako yung natanggal ng trabaho? 'Di ba? Kumbaga si Lord, ibibigyan ka ng mga problems na kung saan, 'di ba? Ang magiging resulta nung kapag in-overcome mo siya, meron kang malaking blessings na makukuha. Okay? So it happens for a purpose mga mentors. So ibig sabihin tayong lahat nandito kay I Am Worldwide, kumbaga meron po tayong mission. Okay? Meron tayong mission na kung saan to help other people kasi naniniwala ako na marami pa pong mga Pilipino at hindi lang Pilipino na nangangailangan po ng products natin. Okay, kung ang concern mo is product user lang, okay lang naman po 'yan. And the moment na mapagaling ka or matulungan ka ng barrier natin, i-share mo lang sa iba.
'Di ba? Kung hindi mo naman problema ang pera, kasi meron po talagang pumapasok rito, hindi po nila problema yung pera, 'di ba? So kailangan lang po talaga nating tumulong mga mentors. And ito po no, later part of 2016, ayan mga mentors no, kumbaga hindi naman po ako natanggal. Okay, nanghingi lang po ako ng laki ng demand ng sahod, pero po to cut the long story short, hindi po talaga ako nabigyan. And ito po yung naging kasagutan ni Lord. Okay, sabi ko sa asawa ko, babe, pag hindi ako binigyan ng taas ng amo ko, uuwi ako ng Pilipinas. Okay? So ito mga mentors, 'di ba? Ito po meron po itong lesson no. Since 2016, ini-invite na po ako ni Mentor Jean. Okay? So ngayon, hindi po ako nag-join sa kanya. Ito po, makaka-relate kayo mga mentors, no? Marami tayong inaalokan, kakilala, kamag-anak, ka-close, lahat ng mga war market natin, inaalok natin kasi alam natin, makakatulong tayo sa kanila. But, di ba, the reality is, hindi po talaga kagad magjo-join. Ito po, in-invite ako ni Mentor Jean 2016. Noong 2016, hindi po ako nag-join right away sa kanya. Anong reason kung bakit po ako hindi nag-join? It because wala akong nakikitang resulta. Okay, hindi ko nakikita na umaangat yung buhay niya, nagkakaresulta siya sa negosyong ginagawa niya. So, inignore ko po muna siya. Pero it doesn't mean na ayoko nung negosyo. Okay? Nung 2017, nakita ko po nag-pop up sa Facebook ko, maglalabas na po siya ng sports car. Ako na po yung mismong nag-message sa kanya. Sabi ko, good day, Jean. Na-inspire ako at naging interesado sumali sa Emerald Ride. Pwede mo ba akong tulungan paano sumali? Sabi niya, good day, Ryan. Yes, I can help you. Saan ka ngayon? Paano ba? Nasa Davao ako ngayon pero uwi ako sa Bulacan next week. Kuya JR mo ba sumali na dyan? So wag po tayong mawawala ng pag-asa na kung saan yung mga kakilala at hindi natin kakilala na ino-operan is hindi pa po nagjo-join right away. Lagi niyo pong tatandaan, kailangan meron po talagang makitang pagbabago sa atin. 'Di ba? Kadalasan, resulta po talaga yung nagma-matter. Okay? So tanim lang po tayo ng tanim mga mentors kasi more on rejection tayo. And the more na mas re-reject ka, mas gumagaling po tayo mga mentors. Okay? Kailangan i-ano po natin no, kumbaga i-claim natin yung mga challenges na yan. Okay? Para po at least, 'di ba, kapag nagtanim tayo na nagtanim, later on meron po tayong aanihin. So ito po yung moment na ayan, nag-join po kami kay Emerald Wide. Kumbaga ito po yung time na nabudol kami ng Mentor Jean. Kung makikita niyo po mga mentors, no? Ayan, ito po kami mag-asawa, maputi, 'di ba? Medyo maganda at gwapo pa. Tapos yung mga mentor namin, no? Nakita niyo naman po yung before and after nila, no? Ito po yung before nila. Si Mentor Hannah, yung number one top yap ng I Am Worldwide, tapos si Mentor Jean po. So makikita niyo po talaga na parang hindi pa talaga sila kumikita, but kumbaga na-hook lang din po ako sa kitaan. Okay? Siguro meron po sa inyo na nag-join because of, 'di ba, just for you, give me five. Kumbaga yun po yung muna yung naintindihan natin. Pero yung asawa ko po on that moment, kumbaga disagree pa po siya niyan. Okay? Pero dahil po sa wala siyang magawa at gusto ko talaga pong pinanindigan ko. So ito mga mentors, because of this business, yung asawa ko po maaga ko rin na pag-retired. Kumbaga 2021, umuwi na po siya ng Pilipinas para po i-full time na rin yung business. And mga mentors, ito lang din naman po yung goal natin. No? Kung gagawin mo si I Am Roadway ng 3 to 5 years from now, for sure po, no, kahit mabagal ka, pero tuloy-tuloy, talaga po ang bagsak mo rito, makakapag full time ka rin. It's a proven system na po. Marami na pong mga OFW, mga nagtatrabaho talaga po nakapag full time na rin because of I Am Worldwide. Okay? So, ayan mga mentors, Emerald na rin po kami and sobrang napakatagal na rin po naming Emerald, no? Okay? Pero po, ang maganda po niyan, dahil po sa naging Emerald tayo, meron po tayong 600,000 potential within a week. Okay? So, kailangan po ang negosyo natin, maintindihan natin na it is a rank up base. Okay? Kung sa trabaho para lumaki yung sahod mo, 'di ba, kailangan mong mag-goal na tumaas ang position mo. Ganun din po sa negosyo natin. Dapat hindi ka lang pamparami, hindi ka lang tagapalakpak, hindi ka lang tagapakinig. Okay, dapat dumating sa point na i-goal mo rin na tumaas yung rank mo dito sa negosyo natin kasi 'di ba, marami kang mai-inspire at marami ka rin matutulungan. And syempre, first of all, kailangan matulungan mo yung sarili mo. At para maniwala sa mga taong sinisharean mo ng negosyo natin, kailangan pakitaan mo talaga ng resulta. Okay? And ito mentors, no, tandaan mo kung nag-iisa ka ngayon, kung nahihirapan ka, kung namumroblema ka, kung nagkakautang ka, kung maraming worst na problem na dumadaan sa'yo, okay lang yan. Okay? Pero wag mong tatambayan, mas maganda yan, malampasan mo. And kung nagsisimula ka ngayon, tandaan mo mentors, di ba, dadami ka rin. Okay? Kailangan po, we learn the business as fast as we can. Okay? Nung nag-iisa po kami mga mentors, nung nagsisimula po kami, di ba, kami lang.
Pero po ngayon mga mentors, ang dami na pong mga rank up, 'di ba? Nasa 60 plus na po yung mga rank up natin. Meron po tayong diamond, meron po tayong ruby, meron po tayong emerald and mga sapphire. Okay, paniwalaan mo lang yung sarili mo kasi walang higit sa lahat na maniniwala sa iyo kundi ikaw lang din. Tandaan mo lagi kang ito-turn down dito ng mga taong ino-offeran mo. Most of the time yung mga kakilala mo pa na hindi mo kaya yan, 'di ba? Para sa magagaling lang yan, 'di ba? Pinasok mo na yung negosyo niya pero walang nangyari. Basta lagi mo tatandaan, hindi ka man paniwalaan ng lahat ng tao na nakapalibot sa iyo, pero ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo, it is finished. Okay? Ayan mga mentors, 'di ba? Kapag na-build mo yung sarili mo, eto no, talaga magkakaroon ka ng malaking organization na kung saan, 'di ba, we create, 'di ba, an organization na kahit hindi ka na, kumbaga, hindi ka na magtrabaho or gumalaw ng malaki, 'di ba, magkakaroon ka ng passive income. Okay? So ito yung mga example na passive income natin, 'di ba, yung Unilevel natin. Ngayon po nasa more or less nasa 1.8 or 1.9 million na po siya. Ayan. So bilisan ko lang dito, no? And ayan po, no, 6 million circle na rin po tayo. And ang maganda po niyan, hindi ka magiging millionaires dito kung wala ka pong napamilyon. Okay, ang maganda rito mga mentors, 'di ba? Talagang kailangan nating i-guide all throughout the business yung mga taong nagtitiwala sa atin. And kailangan yung ipapangako natin, kaya po nating magampanan. Kailangan meron po tayong word of honor. Okay? Kasi marami po rito pumapasok sa negosyo na nawawala it because hindi po natutulungan ng mga mentors. Okay? So mas maganda kung ano po yung pinangako natin, yung lifetime tulong. Kailangan po panindigan natin yung kasi pangahawakan nila yon. Ayan. And ngayon po mga mentors, meron na po tayong mga 17 car achievers po, no? Tandaan niyo po, ang negosyo natin is magsisimula talaga sa iyo. Okay, magsisimula sa iyo kaya galingan mo kung kaya mong bilisan, bilisan mo, kung kaya mong seryosohin, seryosohin mo, 'di ba? Para at least 'di ba yung mga result it will follow naman 'yan eh. Okay? Ayan po yung mga latest car achievers natin, 'di ba? Sila Kuya Ronnie, sila Ate Normeline. Sino pa po ba yung mga next? Kasi tandaan mo, lahat ng resultang gusto mong mangyari sa team mo, kailangan mangyari muna sa iyo. Okay? So ayan po no, yung mga na-achieve natin dito sa IM Worldwide. 'Di ba nakapunta po tayo sa Amanpulo sa Japan. Okay, sa Japan. At the same time po, yung latest po natin is sa Korea. 'Di ba? Sobrang promising po ng company natin. Sobrang napaka-generous. Okay, sobrang napaka-humble humble daw ng mga may-ari. So kailangan i-grab natin yung opportunity na kung saan kapag minahal natin si IM Worldwide, sobra yung kayang ibalik sa atin. Okay? So ayan po, ang maganda rito, 'di ba? Hindi lang po tayo naka-hit, 'di ba? Marami po tayong mga members, hindi lang po dito sa Pilipinas but international din po. Ayan, ang goal natin is matulungan, maturuan sila all throughout the business. Dapat kung ano yung alam mo, dapat alam din nila. Kung ano yung ginagawa mo, dapat ginagawa din nila. Okay? So ito po yung mga sample ng sales natin. Nung nag-start po tayo 2020, 6 million. And then at the same time, 2021, 36 million. Then in 2022, 45 million. Nakikita nyo po exponential siya, di ba? Lumalaki siya. So ito po yung katunayan na nag-grow yung team mo. Ito yung katunayan na nag-grow ka as an, 'di ba, mentor, 'di ba, as a mentor, as a individual, okay? Then noong 2023, 85 million 190,400 pesos. 'Di ba nakita niyo naman po kung gaano karaming distributors po ang pumapasok po sa atin. Pero the question is, ilan yung natitira? And I think dito sa 44 participants ito, siguro po mga 10 lang yung matitira, no? Kasi po talagang salaan to eh. Susukatin yung patience mo eh. 'Di ba? Susukatin yung kagustuhan mo na maabot yung pangarap po. And iilan lang po sa mga tao ang kayang mag-take ng risk. Minsan marami po kami na-encounter, excited sa umpisa, boosted sa umpisa, marami mga plano, pero kapag nahirapan na, 'di ba nawawala na po. Unting-unting nawawala. 'Di ba? Normal po talaga na mahirapan sa negosyo, magka-attrition. Pag sinabing attrition, malalagasan ka ng team. Okay? Pero papaano mo masosurvive yung mga taong nagtitiwala sa iyo at paano mo sila mapaparami at patutulungan? Okay? So ayan po mga mentors, no? And then at the same time, eto na po tayo. Okay, how to build a solid you. Okay, paano po ba natin mabibuild yung sarili natin? So una, ayan, it all starts with you. Okay? Kanino raw po magsisimula mga mentors? Sa atin. Hindi sa mentor mo, hindi sa kumpanya, hindi sa cross-time mo. It's all about you. Okay? Kaya po, madalas naman natin naririnig kapag binuksan nyo po yung portal nyo or dashboard nyo, nakapangalan po dyan kayo po. Tama? 'Di ba? Edward Dasdakan, Independent Distributors of Iron Worldwide. So wala po tayong dapat ibang i-blame dito kung ano't ano man po yung mangyari sa negosyo natin. Okay?
Ang kagandahan po ng negosyo natin, 'di ba? We all guided ng mga top mentors. Gina-guide po tayo ng mga mentors, ng mga team, ng company. So hindi ka na talaga maliligaw eh. The only reason kung bakit ka maliligaw at mapag-iiwanan it because, 'di ba? Meron po tayo mga attitude na tinatawag, no. It may be pasaway ka, 'di ba? Kumbaga minsan akala mo kaya mo na tong negosyong mag-isa, hindi ka na nakikinig sa mentor mo, 'di ba? Hindi ka na nag-yes mentor. 'Di ba? Narinig ko po yung training ni Mentor Gino nakaraan, no? Hindi naman po dapat tayo mag-yes mentee, no? Kailangan po mag-yes mentor po tayo, no? Kumbaga si mentor i-treat natin as yung magulang natin sa negosyo natin. And wala pong hinangad yung mentor natin na makakasama po para sa atin. Okay? And ito po mga mentors, no? Ito po yung katunayan na kapag na-build mo po yung sarili mo, makaka-create ka po ng isang malaking organization or makaka-build ka ng organization na kung saan, 'di ba? Talagang malalaman mo na lumalaki yung negosyo mo kasi maraming taong nagtitiwala sa iyo. Gusto niyo po bang makapag-build ng mga ganito mentors, no? Yung meron ka ng local, meron ka pang international, 'di ba? So build yourself first. Okay, kailangan po talagang umattend ng mga trainings and mentorings. Ito po, sakit po talaga ng mga distributors to and naging sakit ko po yan before, no. Ayokong umattend po ng trainings and mentoring kasi po ang alam ko sa sarili ko, kaya ko na yan. Alam ko na yan. Madali lang yan. Okay? Yan po yung isang sakit ng mga distributors eh. And hindi po nila alam na through trainings and mentorings, dyan po talaga natin makukuha lahat, 'di ba? Lahat ng mga knowledge and learnings na kailangang mai-apply natin sa business. Through trainings po, andyan po yung mga resulta, andyan po yung mga testimony, andyan yung mga skills, andyan kung paano mo gagawin yung negosyo. Kahit sabihin niyo pong paulit-ulit yung naririnig, 'di ba? For us na ma-master yung business, wag niyo pong pagsasawaan. Kasi po naging ano ko po naging question ko po kay Mentor Pitchy po 'yan eh. Sabi ko, Mentor Pitch, okay lang po ba kahit at least 3 times lang po umattend ng training? Ang sabi niya sa akin, meron ka bang kakilala naging successful na tao na 3 times lang umaattend ng training? Sabi ko, wala po. So alam mo na rin ang sagot. Okay? So kailangan po talaga nating umattend ng mga trainings kahit pa ulit-ulit po natin siyang naririnig. Sometimes or most of the times, it sounds boring, it sounds corny, it sounds pa ulit-ulit. Pero kung yan po ang recipe to success at kasama siya, 'di ba, sa proseso na ginagawa natin, bakit po natin pagsasawaan? Okay, kailangan po nating i-associate yung sarili natin sa mga mentors. Wag po nating i-isolate. Okay, kailangan po makihalubilo tayo. Kailangan ipakilala mo yung sarili mo sa kanila. Sabi nga po sa manual mga mentors, you must need to connect and communicate to your mentor. Okay? And kadalasan kaya kung bakit na naiisip natin or nararamdaman natin bakit parang hindi ako kinakausap ng mentor ko? Bakit parang hindi ako tinuturuan? Bakit parang sila lang? The reason why kung bakit nangyayari yun, it because yung mentor na yon or yung mentees na yon ang nagbibigay ng time or kumukonect sa mentor mo. Okay? So kailangan connect lang po tayo ng connect mga mentors and wag po natin pagsasawaan yung mga trainings. Kasi kung bakit po kami lumalim sa business, bakit po kami natutong mag-IBP, bakit po kami natutong kumausap ng tao, bakit po namin nasasagot yung mga objection, it because of the trainings and mentorings. Wala pong ibang ipapagawa sa inyo yung mga mentors nyo na na sasabihin pa na gawin nyo kundi umatin ng trainings at mentorings. Okay? Diyan ka po dapat lumalim. Sabi nga kapag hindi mo pa alam ibagsak yung mga basic trainings natin, 'di ba? Huwag mong pagsasawaan yung mga training. Kailangan siya mismo, kumbaga kailangan yung mga trainings or mentorings mismo na ibabagsak mo na. Okay, pero pag hindi pa, kailangan paulit-ulit mo siyang pakinggan. Ayan. So ito po, no, wala po talagang excuse sa pag-attend ng mga trainings and mentorings mga mentors. So from Bulacan, okay, 2 hours po kami from Manila. Most of the times, hindi ko po sasabing araw-araw kaming uma-attend, no? Siguro po at least mga 4 times or 5 times a week kami uma-attend ng office. Wala pa pong online noon, wala pa pong YouTube noon, hindi pa po naka-recorded yung mga trainings noon. Ito po mentors, no, kita nyo.
Ayan mga mentors, para lang makatin tayo ng trainings, 'di ba? Talagang dumadaan tayo sa baha, 'di ba, sa ulan, napupuyat ka, napapagod ka, naaarawan ka, napapawisan ka, pero it's not an excuses. Okay? Kumbaga it's part of the process. Kung dito mga mentors, no, makikita nyo po rito na dito sa training room na to, kung makikita nyo rito, kukonti lang po ito. Pero majority po ng mga leaders dito, 'di ba? Kasama po natin yan or mga members po natin yan. Okay? Ito pong nasa mga isang linya na to, lahat po yan halos member natin. So kailangan pag uma-attend ka ng training, meron ka din napapa-attend na mga leaders mo. 'Di ba? What monkey see, monkey do. Okay, kasi kapag nakita ka ng mga members mo, ng mga leaders mo na ang sipag naman ni Kuya Edward, ni Ate Lynn na uma-attend ng training, walang excuses, 'di ba? Hindi pinagsasawaan. Lagi mong nakikita sa Zoom, 'di ba, sa mga training. So kailangan pakita po natin doon sa mga leaders natin na tayo mismo uma-attend talaga ng trainings. So ayan po, no, yung mga kabataang sama-sama po namin. Ako po kasi on that time, 'di ba, hindi po ako pumapayag na merong maiwan. Okay, paano hindi pumapayag na may maiwan? Kapag meron po diyan na hindi talaga makakasama, kasi ang sinasabi nila, wala akong pera, walang pamasahe, walang pangkain, talaga pong kadalasan, sinasagot ko po yon. Kaya din po kami lumubog sa utang, pero hindi ko po sinasabi na dapat gayahin nyo, ha. Okay? Kasi po talagang nagkautang-utang din kami dito sa negosyo na to, kasi po nagre-reinvest tayo eh. Okay, tinutulungan natin sila. Yung mga walang pera, dinadala natin sa office. Kumbaga siguro po, tumagal din po yan ng siguro po mga isang taon din, mga ganon. Okay? So kapag hindi ka po talaga nagre-invest sa mga leaders mo, talagang malalagasan po eh. Mawawalan po tayo ng mga members eh. Okay? Kasi kadalasan po dyan sa mga kasama natin na yan, ang problema po, pera talaga. And sobrang maswerte po kayo as an OFW kasi po ang training is through online lang. Through Zoom lang, 'di ba? Tapos pupunta lang kayo sa page ng Emerald White. Pero kadalasan po talaga hindi po nakaka-attend, tama. Marami pong nagbibigay ng time, marami din pong uma-attend ng trainings, pero po hindi kadalasan ginagawa, 'di ba? Kumbaga hindi kadalasan ina-apply yung mga napapakinggan po sa training, okay? Doon din po nagma-matter 'yon, no? Kung ano po yung action na ginagawa natin, okay? Ayan. So makikita nyo naman po rito mga mentors, no? So ngayon para ma-build mo yung organization mo, 'di ba, magsisimula sa iyo, yung mga inaatinan po natin ng mga trainings, pag uwi po ng Bulacan, 'di ba? Nagagather din po tayo ng mga mentorings. Okay, kumbaga repetition lang naman eh. Kung ano yung naririnig mo sa training, kailangang i-apply mo rin sa sarili mo tapos ituro mo rin sa team mo. Ito po talaga yung proseso po namin, talaga pang araw-araw dito sa Bulacan, nagme-mentoring po kami. Inaabot po kami ng 2 a.m. to 3 a.m. Ang kaharap lang po namin at pandesal sa kape. Yung tipong walang mangyayari sa amin, yung akala namin parang wala kaming makukuha future dito. Pero ito po yung pinagdaanan namin, si Mentor G, nagpupunta pa po sa bayan. Kita niyo po ba yung mga itsura ng mga tao nito? Mukha po bang payaman? Mukha po bang mapagkakatiwalaan? 'Di ba, para pong mga mga tambay, parang mga adik. Pero po kasi ang hawak namin yung pangarap. Bakit namin tinatrabaho si Emerald Bite? Kasi nakita namin kung ano yung magiging future namin. Ito po yung mga bata namin before, oh. Sila Mentor Chloe, 11 years old, pero as of now, ginagawa rin yung business, no? 16 years old na siya ngayon, 11 years old po siya nagsimula. So, hindi po talaga basihan kung sino yung nauna, sinong nahuli. Hindi basihan kung bata ka or matanda ka or kung anong pinag-aralan mo. Kumbaga, it's a matter of ano lang naman, understanding eh, kung bakit mo siya gagawin. Okay? Ayan. Know your products and learn how to present. 'Di ba mga mentor, sobrang basic lang naman 'tong mga naririnig nyo, no? Pero kadalasan, ito talaga yung winawaglit. Ito yung ipinagsasawalang bahala. Akala natin it doesn't matter, pero it really matters po talaga. Okay? Yung pag-attend ng trainings and mentoring, tapos know your products and learn how to present. Dito po talagang sobrang tinamaan din ako dito, no? 6 months na po ako sa negosyo natin, hindi pa po ako marunong mag-present. Okay? And bigla po akong kumbaga po na surprise ni Mentor Jean. Kasi every time po na meron akong ipapatok, tinatawagan ko pa po sila Mentor Roan, sila Mentor Jean. So one time, sabi ko po, Mentor Jean, baba po kayo ng Bulacan, meron po tayong big fish. Okay, na pepersentan. Okay? Bumaba naman po sila Mentor Jean, pinag-breakfast ko pa. After ng breakfast, papunta na po kami sa talk. Sabi sa akin, Ryan, ikaw mag-talk. Eh, hindi pa po talaga ako nakakapag-talk noon sa tunay na kliyente.
Nakakapag-talk pa lang po ako nun sa nanay ko, sa kapatid ko, sa kabarkada ko, sa electric fan. So na on the spot po talaga ako. Sabi ko, Mentor Jean, magpapadala pa po ako sa LBC. Sabi niya, hindi, mamaya na lang, mabilis lang na may presentation. Sabi ko, Mentor Jean, urgent po ito eh, kailangan ko pong ipadala. Sabi niya, hindi, iutos mo na lang kay JJ. Sobrang magaling po talaga yung mga mentors natin or apply natin, no? Kumbaga, papunta pa lang po tayo, di ba, pabalik na sila. So hindi po natin mapagsisinungalingan yung mentors natin. And the reason why kung bakit po ako pinupush ni Mentor Jean, kasi po alam niya na may potential, 'di ba? Gusto niyang i-release yung potential natin. And sa mga participants po natin ngayon, sa 47 participants, 'di ba? I can highly suggest po sa inyo na kailangan marunong po tayo mag-present. Bakit? Kasi po hindi naman po all the time kasama natin yung mentors natin. Nung moment na po na to, kita niyo po ba, ready po ba ako mag-present? Ganito po ako nag-present, nakabaliktad po yung cup, naka-t-shirt na white lang, naka-stepen po. 'Di ba? Mukha po bang pagyaman yung pag-uusapan namin? Yung i-share namin? Nung nag-present po ako ng mga mentors, bubulol-bulol ako, nagiging baliktad-baliktad yung mga explanation ko. Ako mismo walang naintindihan. Promise po talaga, yung tipong pawis na pawis ka, para kang lulubog sa kinauupuan mo. Na yung tipong alam mo na parang wala silang naintindihan. Pero after po ng presentation namin, ang sabi po ni Mentor Jean, ang galing mo. Sabi sa akin ganun. Sabi ko, binubola yata ako, niloloko yata ako ni Mentor Jean eh. Kasi ang mga mentors natin, 'di ba? Kunwari ako naramdaman ko na turn down ako, para napahiya ako. So syempre si Mentor Jean, hindi niya na dinagdagan para masyado akong manlumo. Okay, kaya niya pala ginawa 'yon para sa next na pagpe-present ko, galingan ko na para hindi ako mapahiya. Pero promise mga mentor, 6 months na ako niyan, hindi pa ako marunong mag-present. So na-push ako niyan. Yung moment na napahiya ako, 'di ba, doon ko na inaral at ginalingan mag-present. Okay? So sa mga hindi pa po marunong mag-present yan mga mentors, kailangan po talaga aaralin natin mag-present kagaya po ng ginagawa niyong presentation nila Kuya Edward, no? Huwag niyo po siyang pagsasawaan. Kailangan paulit-ulit niyo po siyang pakinggan. Ang pagpe-present po siguro po kahit isang linggo kaya na po nating ma-master yan kahit papano. Okay? So yan po kasi yung pinakasandata natin sa negosyo natin. Kasi malay mo, 'di ba, meron ka mga tao na ma-encounter, hindi mo naman kasama ang mentor mo all the time. Tinanong niya, "O sige, gusto ko yung products, pwede mo bang i-present sa akin yung business?" Eh paano kung hindi mo alam? O patay na yung negosyo mo. Kaya sobrang importante na dapat marunong tayo mag-present. At the same time, syempre know your product. Okay, basic lang po yan, no? Kailangan alam po natin yung products natin, 'di ba? Yung benefits, paano gamitin, paano inumin, para saan yung mga sakit. Kasi po, yan usually yung mga tanong ng mga kliyente natin eh. Sa mga bago po dyan at mga medyo matatagal na, marami po talagang question yung kliyente natin na kailangan masagot natin. And lagi niyong tatandaan mga mentors, ang pampush po natin dito is yung products natin. So kung yung products pa lang hindi mo masagot sa mga kliyente mo, 'di ba? Bagsak ka na kagad, X ka na kagad doon. Siguro maghahanap yun ng mga bagong uh, ma mai-inquiran. Ayan din po yung mga naging problema namin before, no? Hindi kami marunong sumagot sa mga objection. Okay, ano yung comparison between Santi, Salveo, and Amazing Pure Organic Barley? Bakit laging Santi Barley ang nauuna sa market? Marami silang question eh. Okay? So kailangan know your products. Dapat alam mo yan, hindi lang po yung barley, no? Dapat lahat po ng products natin. Kasi yan po yung magiging ano natin, sandata natin sa mga bawat kakausapin natin mga kliyente, okay? So ito po, nung nagsimula na po tayong mapush ni Mentor Jean, di ba, dyan na po tayong natutong mag-present, lumakas yung loob. So kung pinag-huhus ka ngayon, pinag-titi-up ka ngayon, kailangan lagi ka lang yes mentor attitude. Huwag kang tatanggi kasi gagawin at gagawin mo rin naman yan. Okay, wag mo nang i-delay yung resulta kasi po tayo naman ang nagdi-delay ng resulta natin eh. Kapag pinush ka ng mentor mo, lagi mo lang sasabihin, yes, mentor, di ba? Lagi ka lang yes, mentor, kahit hindi mo maintindihan. Okay? So ayan po mga mentors, and you must have daily activities and posting, be active on GCs. Ito sobrang basic lang, no. Bakit ko sinasabi tong mga bagay na to kahit basic? Kasi nga po magsisimula sa atin. Kung hindi mo nagagawa yung mga bagay na to, kung hindi mo ma-develop yung sarili mo, kung hindi mo maturuan yung sarili mo, paano ka makakapagpa-develop ng iba? Paano ka makapagtuturo sa iba? Okay? So kailangan meron po tayong mga daily activities. Okay? Sobrang ano po yan, sobrang importante po yan. Kasi before, sabi po ng mentor namin, punta lang kayo ng office, pa-picture lang kayo sa mga transaction kahit hindi nyo transaction, 'di ba? I-claim niyo na darating yung araw, magkakaroon din kayo ng mga transaction. So pa-picture lang po kami.
Okay, pa-picture lang kami ng pa-picture hanggang sa dumating po yung time na meron na rin po kami mga sariling transaction. Bakit importante po? Kasi po kailangan ipakita natin sa mga kliyente natin na moving yung negosyo natin. Okay, may mga taong umu-order, 'di ba? May mga taong tumatangkilik ng products natin. Kailangan po lagi po yung nakapost sa social media. And isa pong sakit ng mga distributors, 'di ba? Bibihira po talaga mag-post. Okay? Tinatamad mag-post. And tawag dito, sa pagpo-post po kasi, kailangan natin at least uh, 5 times po tayo nagpo-post, no? Every 4 hours. Okay? Sa mga bago po mga mentors, kailangan for 5 times tayo nagpo-post within 4 hours po, no? So kung bibisitahin nyo po yung Facebook wall nyo, tingnan nyo po kung ano yung mga post nyo, kung madalas ba kayo mag-post or kung bibira kayo mag-post. Kasi po sobrang laking factor po ito sa mga kliyente natin, okay, para makita, okay, na legit ka. Kasi ang unang tanong po ng kliyente natin, legit ka ba? Baka mamaya scam kasi takot na akong ma-scam. Okay? So kailangan pinapakita po natin through social media na active po yung ating Facebook. Tapos po, 'di ba? Kailangan po active din tayo sa mga GCs natin. Okay? So ayan po, no, nung nag-i-start po kami ni Mentor Sheila, syempre po kami lang dalawa 'yan, kami pa lang pong dalawa 'yan, no. So nakabilong po kami sa Lion sa sa Unstoppable. So ang ginagawa po namin every time na mayroong mga mentors na nagtatanong, 'di ba, lagi po namin sinasagot 'yon. Kumbaga kailangan maging active po tayo sa mga GC kasi kung magkakaroon ka ng mga GCs na ikaw lang mismo yung active, sobrang ano po 'yun, no, sobrang nakaka-boring po 'yun. Okay? So kailangan kung gusto mo magkaroon ng malaking organization, ikaw pa lang mismo sa sarili mo magkaroon ka ng self-discipline. Ito po yung preparation natin para sa malaking organization na gusto mo. Hindi ka kasi makakarating sa malaking organization kung sa sarili mo pa lang mismo hindi mo na mapasunod. Okay, kailangan mapapasunod po natin yung sarili natin mga mentors, no. Kumbaga hindi na maglalaban sa sarili natin yung kaya ko ba or hindi. Dapat hindi na tayo more on doubts, hindi na tayo more on negativities. Okay? Kasi kailangan continuous nating magawa yung ganitong routine kasi consistency is the key. Okay? Ayan mga mentors, yung mga ano natin, no, yung mga activities natin. So, eto, 'di ba, pinapakita talaga natin na kumbaga marami tayong mga kliyenteng maraming mga kliyenteng nagjo-join. Kumbaga maraming kliyenteng tumatangkilik ng products natin. Okay? So, ayan yung katunayan na kumbaga hindi lang iilang tao yung natutulungan mo. So sobrang importante niyan. Okay, sobrang importante niyan kasi magagamit po talaga natin yan mga mentors. Okay? And ito po mga mentors, no, dumating din sa point na kung para lumabas yung self-confidence mo, okay, kailangan po magawa din natin to. And even po nasa abroad ka naman, pwede po natin gawin to. Okay? Yung pag-tripit rule, yung pagpa-pliers. Okay? Kasi dito malalabas yung, kumbaga taas yung self-confidence mo eh. Yung kakausap ka ng mga tao na hindi mo kakilala. Okay? Nung una, syempre, mahihiya ka, lalong-lalo na kung hindi hindi pa tayo knowledgeable. Okay? So, para lumabas yung potential natin, kailangan magawa po natin na makapag-tripit rule tayo. Kumbaga kakausap tayo ng mga strangers para po at least, 'di ba? Matutunan natin na kahit tayo na lang po yung nag-iisa, magagawa po natin yung business. Ayan. And also, ayan, attend events team or company events. Okay? So ito po mga mentors, ayan. Bakit kailangan nating umattend ng mga events and company events and team events? Kasi po ito parang leverage na rin siya eh. Dito po ipinapakita natin doon sa mga invites natin, pinapakita natin sa mga downlines natin kung ano yung possible na pwede mangyari sa kanila. Okay, nandiyan po lahat ng mga resulta na kung saan, 'di ba? Kapag ginawa nila yung negosyo, 'di ba, sooner or later, kung ano po yung resultang nakikita nila, okay, na nakukuha ng mga distributors, possible makuha din po nila. Okay? Sobrang ano yan, sobrang kailangan po nating gawin yan kasi para ipakita po natin sa mga taong na
kumbaga taong nakakausap natin na talagang yung negosyo mo is sobrang napakaganda. Okay? Ayan. If you know the process, you can always repeat the result. Okay? So ayan mga mentors, no, doon sa mga pinakita ko kanina, kumbaga ano po siya, no, uh, paulit-ulit na po natin siya naririnig. Okay? Paulit-ulit natin siya naririnig, kumbaga, pero hindi po natin siya paulit-ulit na ginagawa. Okay? So kailangan po mga mentors na dumating sa time na kahit nag-iisa ka or wala kang mentor, kailangan ginagawa mo yung proseso na yon. Okay? Kasi kung hindi mo magagawa na mabuild yung sarili mo, 'di ba? Malabo po na makapag-build po tayo ng organization, okay? Ito nga po mga mentors, no. Ayan. Yung ginawa po natin na makapag-build po ng uh, sarili natin at the same time makapag-build po tayo ng ibang tao, makatulong po tayo sa ibang tao. Kung nagawa po natin yung proseso na yon, 'di ba kayang-kaya po natin siyang ulitin eh. Okay? So nagsimula po tayo ng walang alam, mahihiyain, 'di ba? Hindi marunong kumausap ng tao, pero darating po yung time kasi kapag lumalim tayo sa negosyo natin, maintindihan mo kung ano yung kayang ibigay sa atin, 'di ba? Uulit at uulitin mo po ulit yung yung proseso na ginawa mo eh para makuha mo resulta. Okay? So dito po sa Davao mga mentors, pumunta po kami rito ng April. So kaming dalawa lang po ng asawa ko yung nandito. At the same time, ngayon po, dahil sa alam natin kung ano yung proseso at na-build na po natin yung sarili natin, 'di ba? Kaya po nating ulitin na makapag-build ulit. Ito po yung ginagawa namin. Kung ano yung ginawa namin before, ginagawa pa rin po namin ngayon. Kumbaga continuous lang po kami. Non-stop DRs, non-stop prospecting. Okay? Kasi hindi po natin alam kung sino yung mga taong matatap natin at matutulungan. So ayun mga mentors, no? Kumbaga po, ngayon po, as of now, kumbaga nakakapag-build na rin po tayo ng mga tao rito. Ang maganda po rito mga mentors, 'di ba? Yung mga tao na to, ito po yung mga taong may needs. Ito po yung mga taong talagang may pangarap din. Pero po ang problema lang po sa kanila is walang pera. Okay, marami po tayong nakakausap talaga na merong gustong mag-join sa negosyo natin, gustong bumili ng products, 'di ba? Merong pangarap sa buhay, pero kadalasan po hindi po nila alam kung paano. Okay? Dito po mga mentors, tinuturuan po namin sila kung paano po sila mag-join. 'Di ba? Kaya I'm worldwide na kahit wala po silang ilalabas na capital, but syempre po mag-e-exert sila ng efforts and hard work. And dapat magbigay din po sila ng time. Okay? Ang maganda po sa mga nabibuild natin, 'di ba? Hindi lang po natin sila binibuild as a business partner. Okay, kumbaga po, nabibuild din natin sila as a one family at the same time, kumbaga po, nadadala rin po natin sila sa, 'di ba, sa church. Kasi po, ang maganda sa negosyo natin, it's not more about business. It's more about life, okay? Ang pag-uusapan natin dito hindi lang about business eh. Kasi kapag puro business lang, talagang minsan or kadalasan nakakasawa na rin, okay? So para makapag-build ka rin ng mga tao, kailangan syempre binabanding mo rin sila. Okay, kailangan binabanding mo sila, hindi lang puro sa saya ang ano mo sa kanila, ang pag-guide mo sa kanila. Even sa problems, kailangan masaklawan mo sila. Okay? So ayan no. So kaya mga mentors, wag po natin kakalimutan na yung mga basic, 'di ba, needs natin sa negosyo natin, yun po yung kadalasang kailangan natin magawa ng tuloy-tuloy. Kasi kung i-skipan po natin yan, kung hindi po natin siya magagawa, more or less hindi po tayo makakarating sa level 1, level 2, level 3. Kaya po magi-start ang lahat po sa atin talaga. Okay? So aralin po natin na mas mabilis yung business, kailangan mag-yes mentor attitude tayo. And, 'di ba, kailangan kung nakita mo tong negosyo na to as a life-changing opportunity, yung tipong kahit anong pagdaanan mo, 'di ba, kahit anong pagdaanan mong hirap, as long as binibigay mo yung best mo, nag-all out ka, okay yan. Meron po kasing dalawang paghihirap eh. Nahihirapan ka sa business natin it because, 'di ba, hindi mo ginagawa ng tama, hindi ka naman respecting, wala kang kinakausap, hindi ka naman nagpo-post. Tapos sasabihin mo bakit ang hirap ng negosyo, bakit wala kang kliyenteng nakukuha, bakit walang bumibili, 'di ba? It because hindi ka naman nag-all out. Pero kung nahihirapan ka because binibigay mo yung best mo, nagbibigay ka ng time, 'di ba?
ino-all out mo yung sarili mo na kahit mahirap, kahit after work, ginagawa mo pa rin yung business, okay yung paghihirap na yan. Kasi afterwards, di ba makakakuha ka ng result. Wala pong reward sa madali. Okay? So, ang alam ko po na paraan para magawa mo ng mabilis yung negosyo mo, kailangan kinig ka lang sa mentor mo. Yan po yung pinaka fastest way para makuha mo yung resultang gusto mo. Walang shortcut to success, but if makikinig ka sa mentor mo, lahat ng ipagagawa niya, okay, kahit hindi mo maintindihan, gawin mo lang kasi in the end of the day, along the way, di ba maiintindihan at maiintindihan mo rin yan. Okay? Kasi ang mentor mo, yung pinaka shortcut mo, okay, going to success. So kadalasan, 'di ba? Yan yung laging nagiging problema. Dahil sa tumatagal na tayo sa business, marami na tayong alam, minsan hindi na tayo nakikinig. Ganyan din po ako before kay Mentor Hannah at kay Mentor Jean. Akala ko alam ko na ang lahat. Nung hindi na po ako kumanig sa kanila, naging pasaway na po ako, doon po tumagal yung resulta ko. Okay? Kaya ngayon pala mga mentors sa mga bago po dyan, di ba? Well guided kayo ng mga mentors nyo. Kinig lang po kayo and sunod. Para po at least, di ba, magkaroon po tayo ng resulta sa negosyong ginagawa natin. Okay? Ayan. So, ayan mga mentors. Ayan, tapos na rin po tayo mga mentors. No? And I hope kahit po, ano lang, short lang and basic, kahit papano po, mayroon kayong natutunan. And thank you so much po. Thank you Ayan, so okay much. na po tayo. Thank you so much po, Mentor Ryan. Ang dami po naming natutunan sa inyo. Napakalupit niyo po talagang magbagsak. Talagang idol na idol. Mga mentors, mag-share lang po ako ng takeaway ko po ha. Sabi po ni Mentor Ryan, kailangan daw po nating maging successful depende po sa performance daw po natin. Tapos po, yung resulta po natin talaga yung possible na makakapagpalaki po daw ng organization natin, which is true naman po talaga, tried and tested na po natin yan. And kahit po mabagal, basta tuloy-tuloy lang po tayo kasi po ang goal po talaga natin, ang unang-una is tumulong po sa mga makakausap natin na maipaintindi po sa kanila na yung business po na ini-offer natin sa kanila is matutulungan sila health-wise and financial-wise. Tapos po, dito talaga susukatin po yung kakayanan natin, susubukan talaga tayo, kaya kailangan ready tayo po sa lahat. Mga rejections po, sa mga attrition, basta wala lang pong sukuan, tuloy-tuloy lang po tayo. We have to handle rejections gracefully and wag lang tambayan. Ang business po natin talaga mag-i-start po sa atin. Kailangan po para marating natin ang mas mabilis, yung goal po natin, bilisan din po natin and galingan nating aralin daw po yung business. No excuses po, kailangan attend trainings, mentorings, and application po. So yun lang po, ang galing po Mentor Ryan. Thank you po. Thank you po sa lahat. Picture po daw po muna tayo bago po tayo mag-ask ng kung sino man gustong mag-question po. Thank you po, Mentor Ryan. Ayan po. So, naka-on na po kayong dalawa. So, B-sign po kayong dalawa. Mentor Lynn and Mentor Ryan. B-sign po. 1, 2, 3. Ayan. And then, spotlight ko po si Mentor Ryan. Mentor Ryan. B-sign po. 1, 2, 3. And then, gallery view naman po tayo. Everyone, sa lahat po ng pwede mag-open cam para naman po makita yung mga kagandahan at kagwapuhan natin. Kasama po ako doon. Gwapo din po ako. Ayan, 1, 2, 3. Ayan. So, second page po. Ayan, nakakatawa po, no? 2 pages po tayo. Ayan, maraming salamat po. So, balik po sa iyo, Mentor Normelin. Ayan. So, mga mentors, I know po marami po tayong natutunan kay Mentor Ryan kung paano po natin gagawin ang business po dito with I Am Worldwide. Yung mga may gusto pong magtanong, allowed po tayo na mag 3 questions po. Sino po ang gustong mag-question po kay Mentor Ryan? Taas lang po kayo ng 2 kamay po, mga ments. Ready po si Mentor Ryan sumagot yan. Kahit na ano po, kahit problema sa pag-ibig, sasagutin.
Ayan, ako na rin po ang magtatanong. So, maraming salamat po, Mentor Ryan, no, sa pagpapaunlak po sa amin. Pero ang question ko po is ito lang po. Ah, papaano po ba natin matutulungan ang ating mga downline na nahihirap? Kasi sometimes po, ang nagiging problema is yung hindi sila makakonect sa atin. So, minsan nahihiya sila, minsan naman yung nangyayari na talagang, kasi nga 'di ba sabi nga natin, kapag kumonek ka, matutulungan ka. Ngayon, ano yung may advice mo po doon sa mga bago kahit nahihiya sila? Papaano po yung gagawin nila para makakonect sa mga mentors po? Salamat po. Ayun, ano yung gagawin para makakonect? Unang-una po, alisin yung hiya. Kasi pag nahiya po talaga, pag inunahan po talaga tayo ng hiya, kumbaga po ano yun po yung time na may i-isolate po talaga yung sarili natin at kikilos po tayo base sa kung anong alam lang natin. Kasi lagi niyo pong tatandaan mga mentors, ang negosyo po natin, it's a teamwork business. Hindi po natin talaga siya kayang mag-isa. Lalo na po kung ang goal natin is magkaroon ng malaking organization at resulta. Pero kung ang gusto lang naman po natin is product selling, probably kaya naman po mag-isa. Wala ka pong pakialam about sa business. Kung gusto mo na mag-product selling, okay lang naman po. 'Yun kaya mo siyang mag-isa. Pero kung gusto mo at nakita mo naman na possible kaya mo naman, 'di ba? Na makukuha mo rin naman kung ano yung nakukuha mo sa trabaho or mahihigitan mo pa, ang kailangan po talaga natin is i-engage at alisin yung hiya and alisin ang hiya kasi ako din po before mahiyain eh. Pero kasi pag alam mo na kailangan at dapat, 'di ba? Ilagay po muna natin siguro sa isang tabi o sa bulsa natin yung hiya. Kasi po wala po akong kilalang mayaman na mahiyain eh. Kung ang pangarap mo naman at hangad mo naman is yumaman, and lahat naman po tayo is nakadesign to be, to have a prosperous life, it's a promise, hindi po ng isang tao lang. Kumbaga, promise po yun ni Lord, no, to prosper us and not to harm us. So mas maganda po talagang engage po natin, unti-unti mong i-engage. Kung nagawa po natin sa trabaho na kung dating mahihiyain tayo at na-engage po natin yung sarili natin sa mga taong kasama natin doon sa trabaho, kahit sabihin mong kumbaga hindi mo gusto yung katrabaho mo pero kailangan ginagawa natin. So sa negosyo natin, kailangan mo rin talagang i-engage. Unti-unti mong i-engage. Start with hi and hello. Kamusta mentor? Diba? Okay lang po ba na humingi ng advice? O pwede niyo po ba akong matulungan? Kasi po ito yung problem ko. Connect lang po talaga. Kasi tandaan yung mga mentors, 'di ba? Ang upline po natin, ang mentor po natin, kung naririnig niyo naman po ng paulit-ulit, isa lang po talaga 'yan. Okay? Iisa lang po yung mentor natin para pong bigyan ko kayong idea. Kunwari po, si Kuya Edward yung mentor nyo. Sa 45 po na participant, sabihin na po natin na under niya kayo lahat. Hindi niya po kayo maisa-isa eh. 'Di ba? Hindi niya po kayo maisa-isa at hindi niya po malalaman kung ano po yung problema mo, kung ano yung mga dapat itulong sa'yo, kung ano yung kakulangan mo, kung hindi ka po magre-reach out. Ganun naman po sa mga relationship, 'di ba? Both, 'di ba? Both husband and wife, girlfriend and boyfriend, pag hindi magre-reach out sa isa't isa, hindi po malalaman po yung problem. Kapag itinatago, 'di ba? Kapag sinasarili lang, most of the time, 'di ba, nawawala, nanlalata, nabe-burn out, naghihiwalay. So, kailangan po talaga open communication. Okay, kung mahihain ka ngayon, kakapal din mukha mo, wag kang mag-alala. 'Di ba? Kung bago ka ngayon, normal lang po. We understand na kung bago ka kasi napagdaanan naman po namin yan. Iniisip namin na baka pag message ko, baka hindi ako replyan. Baka kasi ang taas niya na, baka mamaya hindi ako mapansin. Wag po kayo mag-alala, mababait po ang mentor sa IM Worldwide, especially po dito sa team natin. Okay? We make it sure na kapag nag-message ka, ma ma-accommodate ka po namin. Okay? Siguro po kapag meron po mga times na kunwari nag-message ka po, hindi ka po na-replyan right away. Kumbaga, intindihin nyo na lang po na meron din po sigurong mga ginagawa yung mentors mo. Okay? So, kailangan lang po talaga nating mag-build ng relationship. Tandaan mo kung mahiyain ka ngayon, gusto mo ba? 'Di ba? Gusto mo ba na yung mga magiging leaders mo mahiyain din? Kanya-kanya na lang. 'Di ba? Hindi naman. So, try to connect. Okay, try to connect and communicate. Huwag mong i-isolate. Huwag nating i-isolate yung sarili natin.
tandaan niyo lahat po ng problema meron pong solusyon. So yung problema po ng pagiging mahihiyain at pag-connect sa mentor, kayang-kaya pong solusyonan. So yun lang po yung tandaan natin, okay? Para po at least hindi po natin maisip na parang hindi ka tinutulungan, parang napakahirap na negosyo, benta-benta na lang kaya ako. Okay? Kasi tandaan mo, malaki maitutulong sa iyo ng mga mentors mo. Malaki ang matutulong sa iyo ng grupo mo. Okay? So ayun po Kuya Edward, no. Yun po yung aking maisasagot. Thank you po, Mentor Ryan. Ayan, sabi po, wag po tayong mahiya. Kaya mamaya po, magme-message na po ako, Mentor Ryan. So, sino pa pong may question, mga mentors? Meron pa po bang gustong magtanong? Ako po, meron po akong question. Pero nahiya po ako. Ah, Ganito po kasi, Mens Ryan. Siyempre po, hindi na maiiwasan sa mga mentors na parang nagkakaroon ng mentality or thinking na kaya lang naman ako gustong mag-work ng mentor ko kasi kikita siya sa akin. So, meron po kasi mga leaders na nahihiya na or na-awkward na kausapin yung mga nasa ilalim nila para i-work yung business nila kasi natatakot na baka iniisip nila na ako lang yung makikinabang. So, paano po magandang approach dun sa mga nasa ilalim nyo po na trabahuhin nila yung account nila because it's for them and not for me. Na hindi ako lang yung makikinabang. Kasi po minsan sa ranking po kasi, halimbawa gusto nyong mag-hit ng mas higher than Sapphire. So paano nyo ma-encourage yung mga leaders nyo na i-hit nila yung rank nila, hindi ibig sabihin no na dahil para sa kanila din yon, something like that. Nakuha niyo po ba? Medyo nakakalito po ba? Naiya po kasi ako. ayun po, kumbaga po, alisin po natin yung mindset or mentality na gano'n na kaya tayo pinupush ng mentor natin it because kikita sila sa atin. Kagaya po ng sinabi ko kanina, 'di ba? Nung nag-join ka naman dito at naglabas ka ng pera, unang-una may products na kapalit. Pangalawa, pag binuksan mo yung account mo, name mo naman yung nakapangalan. And tandaan niyo po sa negosyo natin, ang negosyo po natin is downwards. Negosyo mo pababa. And the reason why kung bakit ka pinupush ng mentor mo at pinapaalala sa iyo na kailangang i-hit natin yung mga ganito, it because para sa iyo yun. Okay, alisin po natin yung mindset na gano'n. And ganyan din po ako before 'di ba? Na lagi kami pinupush, kikita lang kasi sa amin, kikita lang. Pero in the end of the day na-realize, na intindihan po namin na kaya po pala kami pinupush it because darating yung time, 'di ba, na magkakaroon din po kami ng organization. At the same time, kapag pinush po kasi kami, 'di ba? Yung mga pinapasok po namin, nabebenta man yun na products, nabebenta man yun na package, kami naman po ang kumikita. 'Di ba? Kaya nga po siya tinawag na teamwork business eh. It's a teamwork business. 'Di ba? Kumbaga po, we help each and everyone para po umangat yung mga taong natulungan mo. At the same time, it will follow po yung mga taong tumulong sa iyo. Doon, ganun po talaga nakadesign yung negosyo natin. Okay, kaya po syempre, ang pinaka-focus natin, kasi ang negosyo natin, pababa. Huwag kang titingin pataas kasi pag titingin ka talaga pataas, ang lagi mong iisipin, oh kaya mo lang naman ako pinupush kasi para kumita ka sa akin. Hindi po ganun mga mentors. Okay? So kaya po kayo pinupush kasi syempre unang-una para kumita ka rin. Okay? Unang-una products pa lang bumalik na yung puhunan mo. Tama? Doon pa lang sa nagamit mong products, for sure effective po 'yan. At the same time, kung ipupush ka ng mentor mo, kaya nga po laging pinapaalala sa bawat training, kahit po anong training yan, yes, always mentor attitude. Okay? Sabi ko nga po, kahit hindi mo maintindihan sa una, kahit negative pa yung pagkakaintindi mo, magiging positive din yan. Aralin po natin yung business para po mas maging malalim po yung foundation natin sa business. Kaya pala ako pinupush ng mentor ko. Kasi para sa susunod, 'di ba, makapag-build ako ng sarili kong team kasi gagawin ko rin naman siya sa baba. Kung ano yung ginagawa sa akin ng mentor ko, yun lang din yung papagawa ko sa baba. Kasi kung ano yung nakukuha niyang resulta, possible pag ginawa ko rin, makukuha ko rin. Okay? Kaya nga po, it's a copy-paste business eh. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa sa iyo ng mentor mo, kukopyahin mo lang. Don't reinvent the wheel. Reinvent the wheel. Huwag na po nating pahirapan yung sarili natin.
Okay? Wag na ang negosyo po sobrang napakadali. Pag nag-yes mentor ka lang, 'di ba? Kumbaga, sobrang smooth ano siya, sailing talaga siya. Okay, alisin na po natin yung mindset na ganoon sa mga mentors po na nahihiya. Okay na nahihiya na mag-push ng mga downlines na mag-hit ng rank up, i-hit yung ganito, 'di ba? Kumbaga, may time din po kasi na ano no. Kumbaga sa part natin as a mentor, baka mamaya minsan lang po natin siya nakakamusta pag kailangan po natin mag-push lang. Okay? Kailangan wala kumbaga may magandang kang gawin, may pangit kang gawin, lahat naman po may masasabi yan eh. 'Di ba? So gawin na po natin yung maganda at tama para at least kahit may masama or pangit silang masabi, at least alam natin sa sarili natin na yung intention natin at hangad natin is mabuti. So kailangan ngayon pala na nag-uumpisa ka at iilan pa lang yung mga leaders mo, kailangan talaga nasasaklawan mo. Na-embrace mo, na-accommodate mo para the time na dumating yung lumaki yung organization mo, syempre kung ano gagawin mo, gagawin lang din ng mga naturuan mo. Okay, wag po tayo mahiya mag-push basta alam po natin na hindi lang natin sila pinupush kasi minsan ramdam na mga leaders yan eh. O kaya mo lang, ngayon kinamusta mo ako, no? Dati di mo di mo kinakamusta, di ba? Totoo po, may mga chances na gano'n. So kailangan may pa-hitman or wala, 'di ba? Kailangan laging nasasaklawan, nakakamusta. Vice versa po Likewise, kailangan ko ano yung ginagawa ni mentor, gawin din ni mentees. Connect and communicate po tayo sa isa't isa. Para po at least hindi natin maisip na, 'di ba, na pinagkakaperahan lang tayo. Kasi tandaan mo, ikaw ang yayaman dito, hindi mentor mo. Kumbaga, it will follow na lang, 'di ba? Unlike kung magtatrabaho po tayo, 'di ba? Kahit anong sobrang sipag natin, kahit anong push sa'yo ng boss mo, ang yayaman yung boss mo. Totoo, ikaw ang pagkakakitaan ng boss mo. Kasi yung galing at efforts at hard work mo, 'di ba? Ang mas magbe-benefit siya yung boss mo. Magkaiba po rito. 'Di ba? Dito, i-push ka man ng i-push ng mentor mo, it's for all benefits mo 'yon. Ayun, benefits mo 'yon, 'di ba? Tandaan mo, benefits mo 'yan kung ano yung pinapagawa sa ng mentor mo. Hindi niya benefits 'yan. Huwag mo siyang tingnan. Okay? Huwag mo siyang i-mind. Ang tingnan mo, ikaw pababa talaga. So ganun siya, Ate Lynn po. Thank you po, Mentor Ryan. May isa pa Welcome. po tayong question. Nag-raise po ng hand si Mentor Jean po. Sige po, Mentor Jean. Amazing morning po sa lahat, Mentor Ryan. Amazing morning po. At saka thank you po sa na-share niyo po today talaga na nakaka-inspired po. Kagaya po sa amin na nag-uumpisa pa lang po dito sa IAM. Ayan, take away lang po, no, Mentor, ano po yung i-share ko. Kasi, magdi-thank you na rin po ako. I-grab ko na yung opportunity na naging speaker po natin ngayon, si Mentor Ryan. Kasi po talaga si Mentor Ryan is nakita po talaga namin yung dedication po talaga niya sa mga baguhan po talaga. Nakikita namin talaga sa kanya yung talagang yung heart talaga na tumulong po talaga sa amin. Ayan. Clear and loud naman po ang pagka-explain naman po ni Mentor Ryan po sa topic sa ngayon po na na-share niya po sa amin. Ayun lang po. Tama po yung sinabi ni Mentor Ryan na hindi ka po talaga nag-iisa po dito sa business. Kumbaga tulungan po talaga, may teamwork. Kasi kailangan po talaga connect talaga sa mga mentors po natin. Kasi hindi naman po, yung iba po nagkakaroon na po ng experience sa ibang network company. Pero dito kasi sa IAM, iba po kasi talaga na kumonek ka po talaga sa mentors mo. Kasi ang laking bagay po talaga, ang laking impact po talaga na hindi ka po bibitaw sa mentors mo. At saka yung tama po yung nabanggit po ni Mentor Ryan na pagka hindi naman po na ng mga mentors, wag po tayong mapanghinaan ng loob kasi ayun nga, hindi naman ibig sabihin na hindi agad-agad nare-replyan po is inano na po tayo ng mga mentors natin kasi iba-iba naman po yung mga obligations or mga pinagkakaanuhan po natin. Ayun lang po ang ano ko po today. Tsaka thank you po Mentor Ryan tsaka kay Mentor Sheila po na sila po talaga, isa po talaga ako na witness po talaga kasi nakikita ko po talaga sila sa trainings po namin. So alam ko po talaga na yung bukal sa loob po talaga yung pagtulong kagaya po sa amin na nag-uumpisa pa po dito sa IAM. Ayan po, thank you po. Ayan. Thank you po, Mentor Jean. Ang ganda po ng sinabi niyo po.
And may isa pa po tayong nag-raise ng hand po, si Mentor Mark Daniel Idanan po. Sige po, Mentor Mark. Ayan, amazing morning po. Amazing morning everyone. So ayan, congratulations po. With Normelin ho. Ayan, Kuya Ryan, yun, nabubulol tayo kay Kuya Ryan, no? Kasi nakita ko na naman yung idol ko, no? Yung talagang isa rin sa sinusundan natin dito. So ayun, thank you Mentor Ryan. So napakaraming learnings, no? And motivation na na-impart mo today. So talagang pag ikaw nagsalita, talagang inaabangan talaga. Isa rin sa mga bagay na nakikita ko sa inyo na pag kayo talaga talagang ang daming word of wisdom talaga na matututunan. And isa rin po kayo sa nakikita ko na simula pa nung nandito kami, nandito kayo, nakikita ko na talagang pag kayo talaga nagsalita, pag kayo talaga nagsabi na ano, punta tayo office, may ma'am tayo, kahit na gabihin kami, anong oras, talagang pupunta talaga. Ang dami talagang umaattend pag kayo talaga ang ano eh. Akala ko lang dahil talagang hindi ko alam kung bakit ganun karami. Akala ko lang talaga nagkataon lang. Hindi lang dahil sa inyo. Dahil baka mayroon pa ibang bagay. Pero once nung nakita ko kayo na napunta kayo dyan sa Davao, so ganun din, ang dami rin. Sabi ko talagang si Kuya Ryan talaga, yun talagang sinusundan talaga. Talagang magaling talaga siya mag-realize. So ang galing niya mag-keep talaga ng tao, ang galing niya mag-build. So kaya isa rin to sa mga question ko sa inyo. So paano po kayo, ano po yung ginagawa niyo para ma-keep niyo po yung mga leaders at paano po ninyo sila binibuild? Kasi minsan dumadating kasi sa time mentors, alam ko na nangyayari dito sa amin na pag malaki na kasi yung organization mo, hindi ka na dapat po-focus sa selling. So ngayon, kung sa stage namin ngayon ni Mentor Joe, so marami na leaders si Joe, so dapat hindi na rin kami po-focus sa pagbebenta. So dapat focus na rin kami sa pagbibuild. So yun yung gusto namin matutunan kay Kuya Ryan kung paano siya nagbibuild para makopya rin namin yung ginagawa niya, kung ano yung mga technique na ginagawa niya para makapag-build and makip yung mga bagong leader na pumapasok is makip sila na hindi sila mawala para tuloy-tuloy sila sa business natin. Ayun lang po, Mentor Ryan. So dalawa po siya. So how to keep leaders and how to build. Ayun po, Mens. Thank you. Ayan, Ayan. thank you po, Mentor Mark. Okay po, mga mens, meron lang po Ayun kaming po. ipipresent po na certificate Ayun, po. Mens. Question po yun, Ate Mens. Question pa po yun. Question. Ay, ay, sorry. Sige po. Ayan. Ayan. Dalawang itanong Ate Lynn eh. Hindi, ayun. Totoo yon kapag dumating yung point na out ka na sa pagpa-package selling or pagpa-product selling, talagang ang focus mo basically sa team talaga. Ibig sabihin, ito talagang nangyayari to, no? Dumarating sa point na yung self-production mo nawawala. Nami-minimize, lumiliit. Kasi bakit? Nakatuto ka sa mga tao mo eh. Kasi marami na sila eh. 'Di ba? Kailangan talagang na ano mo sila, nagaguide mo sila. Kailangan talagang tawag dito, nakakausap mo sila, nagagathered mo sila, 'di ba? Sabihin na nating hindi hindi malaki yung kumbaga mga local members natin. Kunwari, may mga international. Siyempre kailangan merong mga Zoom training, Zoom meeting, 'di ba? Kailangan na mo sila, nagagathered mo sila, okay? So, ganyan din yung ginagawa namin before sa generals. Okay? Talagang nagkakaroon kami ng invites ng mga mentors. At the same time, syempre kami din ng mentors sila nagbabagsak. So, ang focus namin more on tao. Kailangan mo lang naman kasing ganito, magkaroon ka lang ng key leader eh. Doon sa mga tao mo, 'di ba? Merong aangat talaga diyan eh. Example sa mga naging tao under ng organization ng generals. Nakita ko si Mentor Jonathan, 'di ba? Si Mentor Nika, hindi pa umangat 'yan eh. Kumbaga hindi mo siya makikita eh. Pero lagi namin siyang kasama. Si Mentor Naomi, Mentor Lynn, okay? Sino pa ba 'yan? Basta yung mga leaders na nakikita up to now. Kumbaga ang focus namin, ang pinaka mas malaking time na binibigay namin doon sa mga tao na 'yon. Bakit? Kasi sila yung nagbibigay din ng time. Sila yung willing makinig, willing matuto, willing magpaturo, willing magbagay. Kumbaga willing talaga, all out sila. So ang focus namin sa mga tao na 'yon. Okay? So kumbaga nagbibuild talaga ng relationship eh. Yun yung pinaka-importante. Kailangan makuha mo yung loob eh. Kailangan makuha mo yung kilite. Hindi dahil sa gusto mo lang, pero dapat kasi intentional 'yon. Kumbaga
walang halong ano eh, walang halong kaplastikan, okay? Katulad ni Naomi, di ba nila Jonathan, kumbaga, alam na namin yung buhay namin sa isa't isa. Pero tingnan, sa si Mentor Nika, tingnan mo, ilang tao lang yan mga key leaders lang yan. Hindi kasi lahat talaga masasaklawan mo. May mga tao na more on excuses. May mga tao na minsan lang nagbibigay ng time. So, nung napukusan namin yung mga tao na yan, sino bang nagpasabog? Di ba sila? Sila yung nagpadami. Tama? Kumbaga, meron lang talaga mga leaders na aangat eh. Okay? Parang sa Blast, 4 lang naman yung napukusan ni Mentor May. Tama? So, focus ka sa mga taong willing na alam mong same mindset with you, same action with you. So, yun yung iaano mo. Yun yung aasawahin mo. Hanggang sa sila din yung gumalaw sa baba nila. Sila din yung magpadami. Okay? Kasi hindi mo lahat yan maa-accommodate. Yes, message mo. Pag may nag-message, replyan mo. Pero iilan lang talaga ang matututukan at matuturuan mo ng madidevelop at maduduplicate mo na as you. Tapos sila naman, kumbaga, kaya nga siya delegation eh. Madidelegate mo lang yung mga leaders mo eh. O kung ano yung ginagawa nyo, yung pinag-uusapan nyo, businessman yan or out of business, syempre yun lang din yung gagawa nila. Parang sila, tawag dito, sila Mentor Jonathan. Yan kasi yung unang lumaking team sa Generals eh. Si Jonathan yung may pinakamalaking team dati. Nasa 200 plus na yan dati, 200 plus. Nung nagsisimula pa lang Kaya lang, tandaan nyo, kapag kasi namatay yung puno, nanghina yung puno, mararamdaman nung babae. Okay? So, kailangan talaga nagbibigay tayo ng time sa mga leaders natin. Kailangan, simula nung si Jonathan, andito ba si Jonathan? Shout out. Simula nung si Mentor Jonathan, na complacent, 'di ba? Kumbaga hindi na umatin ng trainings. Kasi kumita ng kumita eh. Kumita ng kumita. Na-enjoy yung kita, okay? Hindi na umatin ng trainings, hindi na nagpapagathered sa team, okay? Tapos hindi na pumupunta sa office sa mga transaction, wala na. So yung team namatay din. Okay? So kapag nagawa mo kasi yung bagay na yun, kumbaga na-build mo yung mga tao na yun, kahit may mawala man sa mga leaders mo, marirepeat mo ulit yung process eh. Sagutin ko Mark yung bakit yung nagawa namin sa Bulacan nagagawa namin dito. Ako kasi hindi ako namimili ng tao. Kasi may mga taong papasok na may attitude problem, 'di ba? Mayabang, 'di ba? Lalong-lalo na iba kapag merong alam nila na yung status nila is angat sa atin. Kumbaga iba't iba. Ako po kasi hindi namimili ng tao kahit sabihin mong tambay man 'yan, uneducated man 'yan, hindi ako namimili. So basically kapag tao, most probably meron niyang mga pangarap. So ako mismo yung nag-engage ng sarili ko. Okay? Kumbaga dapat dito friendly ka talaga. Hindi ka lang mamimili, ito magaling to. Ito potential to. Hindi dapat ganoon. Kasi lahat ng mga tao makakasalamuha mo, promise market 'yan. Matutulungan mo 'yan. Ang ganda po ng kwento, no? 'Di ba? Kumbaga, because of you, 'di ba, nabago yung buhay ko kasi kung hindi mo ako tinapik, hindi mo ako kinausap, dito meron ako nakuha. Gumawa lang ng bahay namin, construction worker. Meron dito nagtatapon na ng basura saka nagbabike. Meron dito mga tambay lang. So ako mismo nag-engage. Kailangan kasi humble down ka, hindi ka mayabang. Tapos magbibigay ka ng mga realization, 'di ba? Kakaibiganin mo sila, 'di ba? Hindi lang isang araw, kailangan continuous kasi. Okay? Kagaya ng proseso namin sa Bulacan, lagi kami magkasama, magkausap, magkasama, 'di ba? Para na kaming pamilya talaga. Okay? So ganun din yung ginagawa ko rito sa Bulacan. Kasi malalaman mo na effective yung ginagawa mo kapag na-repeat mo ulit yung proseso eh. Okay? So dito yung mga nakaka-basketball ko, pag bumibili ako sa tindahan, pag nagpapagas ako, 'di ba? Lahat 'yang kinakausap ko. Sasabihin ko sa kanya, familiar ka na ba sa Kumbaga ako mismo yung nagbibigay ng introduction, ako yung nag-i-engage talaga. So pag nakausap mo kasi yan, malalaman, ano to, pwede potential. Meron dito nagtitinda ng empanada. Empanada saka siomai, Shanghai. Sobrang magaling siya pero naglalakad siya from bahay nila hanggang makapunta sa office, 45 minutes nagbebenta lang. Ang dami nag-offer sa kanya na na taga Davao. Kasi yung offer lang na pag gusto mo mag-join ka blah blah blah. So ngayon nung nakausap ko siya, ang kilala ni Jean yon, yung titinda ng Shanghai, Mentor Jean, di ba? Di ba Mentor Jean, no? So, kinausap ko, heart to heart.
Pagkakausap ka kasi kailangan heart to heart, walang yabang, kailangan kung ano yung posisyon niya, yung status niya, pantayan mo lang. Okay, pantayan mo lang. Alam mo ba, may pag-asa ka pa, ganito, ganyan. Kasi kita mo, ako din, katulad mo lang din ako dati, ito lang din yung buhay ko, blah, blah, blah. So, kailangan ipakita mo lang kung ano ka before at ano nangyari sa'yo. Tapos, bibigyan mo ng, kumbaga, realization, di ba? Kumbaga, kapag pumasok ka sa ganung business, hindi kita bibigyan ng pera, di ba? Ang sinasabi ko sa kanila, dito kay I Am Worldwide, hindi ko kayo bibigyan ng pera, pero tuturuan ko kayo kung paano kumita ng pera. Okay, tapos ayan, binabanding ko sila. Minsan nagba-basketball kami, nag-church kami, 'di ba? Nagdadagat kami. Kailangan kasi merong engagement eh. Parang sa ano lang 'yan, parang sa boyfriend, girlfriend at husband and wife. Pag walang engagement, kapag walang communication, walang relationship, wala talaga mabibuild eh. 'Di ba? Hindi lang tropa-tropa eh. Kailangan talaga makabuild ka ng grupo, ng pamilya, 'di ba? So kailangan engage mo 'yung sarili mo, maging friendly ka, maging humble ka, wag kang mayabang. 'Di ba? Kailangan lahat ng tao makakasalamuha mo. Kausapin mo. Kasi ikaw yung susi eh. Ikaw yung may hawak ng susi. And lahat ng tao may pangarap. Wala ka dapat pipiliin. Pagtawanan ka man, i-reject ka man, kahit ano man yung reaction nila, okay lang yon. As long as ikaw, intention yung gusto mong mangyari at yung pagtulong mo, okay lang yon. Kasi lahat naman ng ginagawa natin, merong kapalit na reward yan. Hindi man natin hinihiling, pero kaya niyang ibigay. Tama? So, kaya nga sabi ko kanina, ang topic ko nga kanina, i-build mo muna yung sarili mo. Kasi kung yung sarili mo pa lang mismo, hindi mo mapasunod, atin ba ako ng training or hindi? Atin ba ako ng training or hindi? Di ba, magpupus ba ako or hindi? Magpupus ba ako or hindi? Kapag sarili mo ba mismo, hindi mo mapasunod, mahirap makapag-build ng tao eh. So, kailangan tanggalin na po natin sa sarili at ugali natin kung anong meron ka. Kailangan approachable ka, humble ka, friendly ka, mabait ka. Lahat ng katangian na gusto mo sa isang tao, dapat meron ka. Diba? Kahit kayo, pwede kong tanong, ano ba gusto mong makasama? Mabait o hindi? Sabihin niyo mabait. Magaling o hindi? Siyempre, magaling. Di ba? Lahat ng katangian na gusto natin sa isang tao, dapat meron tayo. Hindi man sa ngayon, pero nawo-workout naman po yan. So kapag na-build mo na yung sarili mo at naging totoo ka sa sarili mo at yung intention mo maganda para sa kapwa mo, madaling mag-build. Hindi lahat talaga sasabay at sasama. May mga maiiwan, may mga magkukwit, pero ang maganda noon, 'di ba? As long as marami kang kinakausap, possible marami ka din makukuha eh. 'Di ba? Long-term relationship, 'di ba? Long-term goals. Kumbaga yun kailangan ipa-visualize mo sa kanila. Marami mga tao na wala ng vision eh. Kasi syempre hopeless. 'Di ba? Nagde-depend sa current status nila sa buhay nila. So syempre, yung mga malaking pangarap, wala na sa kanila yun. So ikaw magpapavision. Ikaw yung tatapik, uy, alam mo ba? 'Di ba? O sabihin na natin mga downlist mo, kailangan natatapik mo, kailangan nakakausap mo, nakaka-heart to heart mo. Nung nag-start ako, 'di ba? Kausap ko mga OFW, 3 hours, 4 hours out of the business, for more on life lang talaga. Kailangan kasi malaman mo yung weakness, yung strength nila. Kaya kung bakit kailangan mag-build para at least the moment na parang hindi ko nararamdaman si Ate Lynn. May problema to. Wait lang, message ko nga. 'Di ba? Example, para maging strong yung foundation mo, okay, para maging matatag yung mga leaders mo, kailangan, 'di ba, lagi mo silang ini-engage, lagi mo silang kinakausap. Si Mentor Mark, ano na 'to eh, matatag na 'to eh. Example, Mentor Mark, pagsabihan kita, pagalitan kita, kahit masaktan ka, magkukwit ka, hindi. Hindi, kasi kailangan palalimin natin. Kailangan, di ba? Kahit pagalitan kita, kahit may masakit akong sabihin sa'yo, pero para sa'yo, kahit masaktan ka, di ka magkukwit eh. Kasi ang iisipin mo, kaya ako pinapagalitan ni Kuya Ryan kasi para sa akin, may mali akong nagawa. Di ba? So hindi, kailangan palalimin na natin. Relationship talaga. And kadalasan, 'di ba, minsan or kadalasan doon talaga mahirap mag-build eh. Mahirap mag-build kung papahirapan mo 'yung sarili mo, kung hindi ka approachable, kung hindi ka friendly, okay? Pero madali lang mahirap sa mga hindi friendly at mga hindi approachable. Pero madali lang siya kapag normal mo na eh. Ako po kasi since bata ako, talagang friendly na rin po ako. Hindi rin naman po ako mayabang. So doon ka kasi mamahalin at pagkakatiwalaan ng mga taong kakilala mo at hindi mo kakilala.
Si Mentor Jean, hindi ko naman po kakilala yan. Pero nakita nila yung heart, yung intention. Hindi po yung pang-front lang eh. Hindi mo siya pang-front lang eh. Kailangan kahit sinong kaharap mo, kailangan yun ikaw. Hindi lang dahil business tayo, mabait ka, tapos sa approachable, hindi. Kailangan kahit out of the business. Build natin sarili natin. Promise. It will follow. Yung mga taong gusto mo na maging ikaw, mangyayari yun. Ganun siya, men. Pumasok ba? Pasok ba yung explanation ko or what? Grabe, sobra ko, MS. Talagang pasok na pasok, tinamaan lahat. Yun. So, sobra-sobra pa nga po eh. Thank you so much po. Yun, talagang ako sa tanong mo sa akin kanina na kung magkikwit ba ako, hindi po. Kasi negosyo ko to, tapos isa pa, pangalawa, wala na akong babalikan. So, inalisan ko na yung pagiging factory worker. So, ba't pa ako babalik doon? So, nung time na nasa factory ako, so doon nawala yung vision ko nga na sabi mo, mangarap kang malaki kasi hindi kaya talaga. Hindi kayang abutin dahil kulang pa yung pera sa pang-araw-araw lang. Ano lang, nasa rat race lang tayo eh. Utang, bayad, utang. Pero nung napunta tayo kay IAM, nakita ko malaki yung income na minsan sa isang araw kinikita namin pang 1 month na namin sa factory. So, ba't hindi ko padagdagan yung pangarap ko, di ba? So, ayun, nagkaroon tayo ng mas malaking pangarap. Di ba, yung sasakyan na hindi naman natin pinapangarap. So, nabigay sa atin. So, dito talaga, sabi mo nga po, na kailangan tapikin mo lang yung mga tao na baka nawala na sila ng vision dahil iniisip na hindi kaya. Ngayon, kung ikaw yung tatapik sa kanila, nasa iyo yung susi na para mangarap din sila ng mas malaki. So, ayun po. So, kaya kahit pagalitan nyo ako, ano ba kung papagalitan nyo ako, so hindi naman po ako magagalit kasi para naman sa akin yon, about naman sa negosyo yung pinapagalit mo sa akin. Hindi naman sa kung anong bagay, about naman sa business. So, ayun po, Mentor Ryan. Thank you so much po sa lahat ng advice. Welcome, welcome. Ayan, thank you po, Mentor Mark, Mentor Ryan. Ako din po, hindi po ako mag-quit. Ayan, pasok na po tayo doon po sa certificate po na ibibigay po natin kay Mentor Ryan, Mentor Edward po. Ayan. Okay. This is Certificate of Appreciation proudly presented to Ryan De Jesus for imparting her valuable insights, inspiration, and motivation to our mentors in special training by Team Diamond Eagles and Team Dreamers, given this 29th day of March 2024 by Edward Lasdacan, founder of Team Diamond, and Elsa Proles, founder of Team Dreamers. Thank you so much po, Mentor Ryan, Mentor Edward, Mentor Elsa. Thank you so much po, Mentor Ryan. Thank you so much Mentor din. Edward, and Mentor Elsa, Ayan. Mentor Nomini. Mentor Ryan, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin. Talaga pong grabe ang learnings. Talagang siksik, liglig, umaapaw na sabi ko nga, tawag dito, tamaan na ang lahat ng tatamaan. Importante kasi yun masaktan ang masaktan. Yun. Alam ko po kasi talagang ganun po talaga ang ano natin eh. Kailangan matutunan natin, kailangan, sabi nga natin, di ba, unang-una connect ka sa mentor mo kung kailangan mong connect kasi hindi ka po pwedeng basta na lang magagalit kasi hindi ka kinakausap. Ang problema po kasi is ikaw yung mismong dapat pong connect sa mentors. At the same time, siyempre, business mo ito, so huwag kang mahiya to share the business, the products to everyone. And also, thank you sa lahat ng tawag dito, uma-attend sa training natin. This is a regular thing every Friday dito sa US, 10 p.m. Eastern Time, na kung saan iba-iba po yung ating speaker na talagang invited po natin. So, sa mga nandito po, lahat po kayo is welcome. Kaya lang po ang amin pong pasensya na po dun sa iba, ang ating pong IBP is for Team Diamond Eagles and Team Mahalo lang po. So, kung gusto niyo po magkaroon din po ng IBP araw-araw practice, gawa din po kayo sa inyong team kasi po mas maganda po kayo-kayo yung nag-aaral. Kasi kung iaasa niyo lang po sa mga mentors ninyo yung pag-train ng mga leaders niyo, kayo po hindi matututo. So yun po yung importante doon na kung saan bawat isa po sa atin is magkaroon ng initiative na turuan ang bawat leaders natin. So yun po, ito is a regular thing every Friday. So invited po kayong lahat. And ano pa po ba? Announce ko lang din po na
meron po tayong EEA sa June. Okay. Actually, kaya ko po binabanggit yun is rank up po tayo. Importante po na makapag-rank up po ang everyone kasi po bakit sa inyo pong benefits yun, hindi po benefits ng mga mentor niyo. Kaya yung pag-attend nyo ng training, kagaya po ngayon, ang Team Diamond Eagles at Team Mahalo is magkakaroon ng meeting after meeting. Pasensya na po, pero magkakaroon po tayo. Mga 20 minutes lang po. So, announce ko lang po yan. So, maraming salamat, Mentor Ryan. And congratulations, Mentor Normilin. Grabe, ang galing mag-host. Congratulations Hindi po po. ako mag-quit pag po kayo mag-alala. Ayun. Ayan, may assurance na ako, Mentor Ryan. Narinig mo yun, di ba? Record po, naka-record. Yan, naka-record. Ayun. Ay, oo, naka-record din sa akin. Yan, salamat po. So, sige po, unmute na po tayo everyone. Mag-thank you po tayo kay Mentor Ryan dahil grabe, talagang nag-ano po siya sa atin. Thank you po, Mentor Ryan. Mentor, Thank you po, Mentor Ryan. Thank you, Ryan. Mentor Mentor Ryan. Ryan. Mentor Ryan. Thank you so much. Thank you po, Mentor Ryan. Team Dreamers and yes. Permission to leave po. sige po. Sige po. Thank you so much po. God bless everyone. Keep safe always. God bless you guys. Ayan. Thank you, Mentor Normalin. Ayan, thank you po everyone. Team Diamond Eagles, may iwan po tayo. Para po hindi na po ako magpasa ng link sa Team Diamond Eagles and Team Mahalo. Salamat po. Sandali lang po yung ano natin, meeting after meeting. Dito na po ba, Mens? Yes, dito na po tayo. Okay. Para hindi na tayo lumabas dun kasi pag nag-ano pa tayo, paalam na po sa iba, sa hindi po Team Diamond Eagles. Ayan, maraming salamat po sa pag-attend. Ayan. Sama po ba ko dyan? Siyempre po, Ate Betty. Nagtanong. Mentor Kat, stay ka po kung pwede po. Ayan. Amazing morning everyone sa lahat. Ayan. Ayan. Ang galing po ng ating speaker. Ngayon ko lang po narinig si Mentor Ryan. First Oh, time. really? Opo. Nadidinig ko palagi siya. Kasi kilala ko naman kasi Mhm. na siya doon. Pero hindi ko pa talaga siya nadinig mag-speak. Okay. Grabe po noon, ang lupit. Grabe, Kasi very noon encouraging. pong nagpa-IBP kami sa provincial IBP sa Nueva Ecija. Alam niyo po ba, tambay kami sa sa isang coffee shop. Lahat ng pumasok po na IBP. Lahat ng nakatambay sa labas na IBP. Kaya pala yung sinasabi ang mo, 3 galing. feet rule, mens. Normally, Yes po, ang 3 feet galing rule. niya talaga. Believe ako, sabi ko, sana ganun din ako, hindi ako mahiya. Dadating din Kasi yun. minsan parang nakahiya. Kanina nandun ako sa Filipino store, sabi ko parang gusto kong pamigay ng flyers, kaso nahiya ako. Yun. Ang galing.